Kamusta mga katunay? Mga katunay na balita. Ako si #WalkWithLan at ngayon maglalabas tayo ng laman ng isang political drama na mas mainit pa kaysa sa sili sa Bicol. Ang tanong, minaliit nga ba ang Iglesia ni Cristo at bakit biglang nanalo si Kong Rodante Marcoleta habang si Representative Dan Fernandez parang at saka Attorney Ferdinand Topacio parang naglalaro ng chess, pero laging checkmate. Huwag kang magpapahuli dahil ito ang ilang mga minuto ng katotohanan, pagsusuri at konting tawa. Kaya't ihanda ang kape, i-mute ang mga notifications at subisid tayo sa kwento ng politika, kapangyarihan at pananampalataya. Pero bago yan, i-hit mo na ang subscribe button, i-like ang video at mag-comment ka na rin. Kung gusto mo rin suportahan ang content ng ganito, magpadala ng super thanks para naman may pangkape ang team natin. Ay, nako, kung ikaw ay Pilipino, alam mo na ang midterm elections noong May 2025 ay hindi lang isang simpleng botohan. Ito ay isang laban ng mga dynasties, ideology, at mga simbahan. Pero ang spotlight ay ngayon ay nasa Iglesia ni Cristo, isang grupo na may halos 3 milyong miyembro at kilala sa kanilang black voting. Pero teka, black voting nga ba talaga o baka naman urban legend lang ito? Noong Enero 2025, naglunsad ang INC ng malaking National Rally for Peace sa Quirino Grandstand. Sabi ng PNP, 1.6 million ang dumalo. Seryoso? 1.6 million. Parang concert na yan ni Taylor Swift. Pero ang layunin ng rally na yan, suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At sino ang nanguna sa pagsasalita? Si Kong Rodante Marcoleta, isang prominenteng miyembro ng INC. Si Marcoleta, mga kaibigan, ay hindi lang basta congressman ng Sagip Party List. Siya rin ang naging senador noong 2025 na may 14.9 milyong boto. Ika-6 sa senatorial race. Mataas yan, pero ang tanong, paano siya nanalo? At natalo naman si Dan Fernandez dyan sa Laguna. Teka, huwag kang mag-fast forward kasi bubusisiin natin yan. Ang INC ay matagal nang itinuturing na kingmaker sa politika. Pero noong 2025, may mga nagsasabi na baka naman hindi ganun kalakas ang impluwensya nila. Sabi nga ng isang political analyst, 3% lang ng voting population ng INC. Ouch! Parang sinabi mong maliit lang ang papel nila sa eleksyon. Pero teka, maliit ba talaga o baka naman minamaliit lang natin ang kapangyarihan ng isang organisadong boto? Kasi naman kapag sinabi mong INC, parang sinabi mong Avengers Assemble. Isang utos lang, bumuboto na ang lahat. Pero seryoso ang INC ay may disiplina sa botohan na hinintay ng mga kandidato. At si Marcoleta, siya ang poster boy ng INC sa 2025 elections. O kung hindi mo kilala si Rodante Marcoleta, hayaan mo akong magbigay ng quick bio na parang script ng telenovela. Siya ay isang abogado, dating TV broadcaster at miyembro ng INC. Pero higit sa lahat, siyang lalaking kilala sa kanyang conservative views at mga kontrobersyal na galaw sa Kongreso. Noong 2017, siyang nagmungkahi ng 1,000 budget para sa Commission on Human Rights. Oo, tama ang narinig mo, 1,000 pesos lang. Parang budget para sa isang araw na kape sa Starbucks. Talaga, isang araw diba? At noong 2020, siya ang isa sa mga nanguna sa pagsara, no? Nanguna sa pagsara ng ABS-CBN. Sabi ng mga kritiko, Marcoleta, bakit ganon? Pero para sa kanyang supporters, siya ang boses ng katotohanan laban sa media giants. Fast forward sa 2025, si Marcoleta ay tumakbo bilang senador sa ilalim ng PDP laban na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi lang yan, siya pa ang naging Duterte's darling. Sabi nga ni Duterte sa isang rally, si Marcoleta ay simbolo ng integridad at talino. Wow, parang endorsement sa isang shampoo commercial Pero ang tunay na laman ng kwento, si Marcoleta ay hindi lang basta kandidato.
Siya ang naging boses ng INC sa Senado, lalo na sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Noong May 2025, sinabi niya na mali ang batayan, mali ang proseso ng impeachment complaint laban kay Sara. At alam mo ba, siya pa ang humiling ng maagang proklamasyon ng top 6 na senador, kabilang ang sarili niya na may 14.9 milyong boto. Grabe, no? Parang nanalo sa lottery. Pero teka, may mga nagsasabi na ang tagumpay ni Marcoleta ay dahil sa suporta ng INC. Totoo kaya yun? O baka naman si Marcoleta talaga ang may X factor? Susuriin natin yan mamaya. Pero bago yan, i-like mo na ang video at mag-comment ng Team Marcoleta kung fan ka niya. Ngayon, pag-usapan natin si Representative Dan Fernandez, no? Kung si Marcoleta ang bida sa INC storyline, si Fernandez naman ang kontrabida sa isang legal na drama na parang straight out of courtroom sa teleserye. Si Dan Fernandez, ang congressman ng Laguna, ay naharap sa isang ethics complaint, no? Mula kay Atty. Topacio pala noong January 2025. Anong issue? Sabi ni Topacio, si Fernandez ay nagmaltrato sa kanyang kliyente, si Alice Go, sa mga Quadcom hearings. Teka, Quadcom, ano yun? Ito ang mga committee sa Kongreso na sumisiyasat sa mga issue tulad ng droga at korupsyon. At si Fernandez, siya ang isa sa mga nanguna sa mga pagdinig na yon. Sabi ni Topacio, si Fernandez ay hindi nagbigay ng pagkakataon sa kanyang kliyente na makipag-usap sa abogado. Parang sinabi ni Fernandez, uy, 10 minutes lang. Para saan yan? Kapehan? Pero seryoso ha, ang ganitong aksyon ay itinuturing ni Topacio na paglabag sa karapatan ng kanyang kliyente. At ano ang hiniling ni Topacio? Expulsion ni Fernandez sa Kongreso. Ay, grabe. Parang elimination round sa reality show. Pero teka, si Topacio rin naman ay hindi santo. Kilala siya bilang abogado ng mga kontrobersyal na personalidad at miyembro rin siya ng INC. Sa rally noong January 2025, siya ang unang at sinabi niya, yung Quadcom ay masyado mapang-api kay dating Pangulong Duterte. Parang sinabi niya, hoy, Quadcom, chill lang kayo. Bakit parang laging may tensyon sa pagitan ni Fernandez at Topacio? At bakit parang si Marcoleta ay laging nasa winning side? No? Ay, nako. Pero bago sagutin natin yan, mag-comment ka nga. Sino ang team mo? Team Fernandez o Team Topacio? At kung gusto mo suportahan ang research natin, magpadala ng super thanks. Ngayon, bago maging seryoso tayo saglit, ano ba talaga ang papel ng Iglesia ni Cristo sa 2025 elections? At bakit parang si Marcoleta ang laging nasa tamang lugar, sa tamang oras? Una, pag-usapan natin ang black voting. Sabi ng mga kritiko, ang INC ay may kakayahang idikta ang boto ng kanilang miyembro. Pero sabi ng isang analyst, 3% lang ng botante ang INC. So maliit lang ba talaga? Hindi ganun kasimple. Ang INC ay may disiplina at organisasyon na hinintay ng mga politiko. Kapag sinabi ng INC na ito iboboto natin, parang magic, nanalo agad ang kandidato. Si Marcoleta halimbawa ay nanalo bilang senador kahit na may kontrobersiya siya, tulad ng pagsuporta sa pagsara ng ABS-CBN at pagkontra sa West Philippine Sea narrative. Pero bakit siya nanalo? Dahil ba sa INC o dahil sa suporta ni Duterte? O baka naman dahil sa kanyang karisma? Teka, karisma ba yun o talagang organisadong boto? At si Fernandez sa Laguna, siya ay nahihirapan sa eleksyon dahil hindi siya nakuha ng suporta ng INC na pumunta kay Representative Ruth Hernandez. Ouch! Parang sinabi ng INC, sorry Dan, next time na lang. At si Topacio, siya ang abogado na laging handang ipaglaban ang mga kliyente niya. Pero parang laging nasa defensive mode laban kay Fernandez. Mas malalim na tanong, paano naapektuhan ng INC ang politika sa Pilipinas? Ang sagot, malaki. Pero hindi ito tungkol sa bilang ng boto. Tungkol ito sa perception ng kapangyarihan. Kapag alam ng mga kandidato na may INC sa likod mo, parang may superpower ka na. No? Alam mo, ito superpower, ito yung word na ginamit ng isang estudyante diyan sa Freedom Wall, Lintek. At si Marcoleta, siya ang nakinabang sa superpower na yan. No? Pero, teka hindi rin natin dapat kalimutan na ang INC ay hindi lang tungkol sa politika.
sila rin ay tungkol sa pananampalataya at komunidad. Kaya kapag sinabi natin minaliit ang mga iglesia, baka naman maliit din ang tingin natin sa kanilang prinsipyo. No? Ay, food for thought mga kaibigan. Kung titignan natin ang mas malaking larawan, ang 2025 elections ay hindi lang tungkol kina Marcoleta, Fernandez at Topacio. Ito ay tungkol sa laban ng mga dynasties, Marcos laban sa Duterte at ang papel ng mga grupo tulad ng INC sa paghubog ng ating politika. Si Marcoleta halimbawa ay isang Duterte alay. Siya kasama sina Bongo, Senator Bongo at Bato de la Rosa ay nanalo sa Senado na nagbigay ng malaking suporta kay Sara Duterte laban sa kanyang impeachment. Parang chess game ito at si Sara ang reyna na pinoprotektahan. Pero ang INC sila ang wild card. Sa isang banda, sila ay sumusuporta kay Marcos laban sa impeachment ni Sara. Pero sa kabilang banda, sila rin ang nagbigay ng boto kay Marcoleta na isang Duterte loyalist. Parang sinasabi ng INC, kami ang referee pero kami rin ang manlalaro. At sa gitna ng lahat ng ito, si Fernandez at Topacio ay parang mga supporting characters sa isang blockbuster movie. Si Fernandez na sinusubukan panatilihin ang kanyang pwesto sa Laguna at si Topacio na laging handang magmalaki ng kanyang legal na galaw. Pero sa huli, ang tunay na nanalo ang may organisasyon, disiplina at suporta ng mga grupo ng tulad ng INC. At ayan mga katunay na balita ang kwento kung paano nanalo si Kong Rodante Marcoleta habang si Dan Fernandez at Atty. Topacio ay naglalaro sa isang larong parang laging may trump card ang INC. Ang aral, sa politika hindi lang boto ang mahalaga, kailangan mo rin ng strategy, suporta at konting charm. Kaya kung nagustuhan mo ang pagsusuri natin ngayon, i-hit mo na ang subscribe button, i-like ang video at mag-comment ng INC Power. Kung gusto mong suportahan ang aming team para mas marami pang ganitong content, magpadala ng Super Sex kahit maliit, malaking tulong yan. At ikaw, ano ang tingin mo? Minaliit nga ba ang Iglesia ni Cristo o sila pa rin ang tunay na kingmakers sa politika? Sabihin mo yan sa comments at baka i-feature natin ang sagot mo sa susunod na video. Hanggang sa susunod mga kaibigan, manatiling matalas, manatiling mulat at laging hanapin ang katotohanan. Salamat at magkita-kita ulit tayo.